At papasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan po tayo ng bagong pagkakataon, bagong araw upang tayo po ay sumamba sa Kanya. Sige po, tayo po tayo lahat. Ama naming Diyos, salamat po muli sa panibagong araw. Narito po kami. Salamat po sa inyong sustaining grace sa amin sa buong linggo kung saan ay nagawa po namin ang mga dapat naming gawin sa amin pong mga trabaho, sa amin pong mga kung saan niyo po kami dinala. And binibigay po namin ng pasasalamat sa inyo, O Lord, na kayo po ang nagsustain sa amin pong mga buhay. At ngayong araw na ito, Lord, dinala niyo po kami dito upang magkaroon ng kapahingahan ng aming pong mga kaluluwa. Kami po ay makapakinig, magbenepisyo ang aming mga kaluluwa, matuto sa inyo pong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na inyo po kaming turuan muli sa pag-aaral namin sa Sunday School. Bigyan niyo po ng utterance ang aming pong pastor na magtuturo sa amin. Ganoon din po sa amin na makikinig. May give us ah, a hearing. Bigyan niyo po kami ng tainga na handang makinig, matuto sa inyo pong mga salita. At dalangin po namin ang aming mga kasama na papunta pa lamang inyo po silang ingatan. At muli po, binibigay namin ang lahat ng papuri sa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating Church Constitution, ang PRBC Constitution, at para po sa kapakanan ng mga bisita po natin, sa Sunday School po natin, pinag-aaralan po natin ang Constitution ng ating iglesia. Kagaya nung sa naging first lesson po natin, pag sinabi natin Constitution, kagaya ito ng Constitution sa bansang Pilipinas, ito yung balangkas ng mga batas na nag-govern kung paano natin patatakbuhin ang isang bansa. In the same way, meron tayong balangkas sa ating iglesia kung paano natin patatakbuhin ito orderly as mandated by the scripture. Ito yung PRBC Constitution. And again, hindi po natin ito ini-elevate above the Bible. We honor the Word of God as infallible, unchanging, ultimate, and final rule of faith sa ating iglesia. At to supplement it, pinangahawakan natin ang ating Confession of Faith, ang 1689 London Baptist Confession of Faith,
At para naman sa order ng iglesia, ginagamit po natin yung ating constitution. Pero ultimately, scripture pa rin po ang ating authority. Dahil itong salita ng Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkakamali. At magko-continue po tayo sa pag-aaral natin ng Article 6 ng ating Church Constitution. At ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol po sa corrective discipline. Last Lord's Day, kung naaalala po ninyo, ang pinag-aralan po natin ay yung part 1, yung formative discipline. Yun po ang naging topic natin. So, this morning, pag-aralan po natin yung corrective discipline. At ito po yung naging outline ng ating study. Part A, ito yung pinag-aralan natin nakaraan, formative discipline. Part B, corrective discipline. Ito po yung sisikapin natin mapag-aralan ngayon. At under po sa Part B, may 4 na bahagi po ang ating constitution. Yun yung general statement, rebuke, suspension, and excommunication. Hindi po natin matatapos yung 4 na yan kasi masyado pong meaty yung 4 na yan. Ang matatapos lang po natin ngayong umaga, yung general statement lang. Next Lord's Day, pag-aralan natin yung remaining 3. And yung last po na part ay yung part C, restoration. So sikapin po nating matapos yung ating general statement and I hope hawak po ninyo yung inyong mga copy, whether hard copy or digital copy ng ating church constitution ad interim. Last Lord's Day, recap lamang po para ma-refresh sa atin. Dun sa pag-aaral natin tungkol sa formative discipline, kung naalala ninyo, yung discipline po ng isang iglesia, church discipline, dalawa po yan. May formative, merong corrective. At napag-aralan natin doon yung una, yung formative discipline. At kinuha natin yung termino mula kay Mark Dever sa isa sa kanyang mga writing sa 9 Marks. Sabi niya, formative discipline is a preventive measure. It includes the positive, direct teaching of biblical truth through sermons and Sunday school lessons. It also includes modeling godliness and mentoring new believers. So, ibig sabihin po, yung formative discipline, ito po yung paghuhubog ng iglesia at ng pastor na nangangaral, na mangangaral mula sa pulpito at ng bawat kapatiran sa isa't isa tungo po sa paglakad natin sa ikababanal natin bilang mga mananampalataya. Yun po yung formative discipline. It involves admonition, it involves teaching, it involves discipling, at nakita rin natin doon na pag binabanggit po yung word na disiplina or discipline, hindi po yan laging ginagamit sa negative sense sa scripture. Yes, it is true. May nag-approach sa akin last Lord's Day na ginamit daw yung word na pinag-aralan natin, yung paideia tsaka notitia in a negative sense. That is true. Ginagamit talaga sa scripture ang notitia and yung paideia in a negative sense. But what I'm trying to argue last Lord's Day, last Sunday school, ginagamit din siya in a positive sense. Pinakamaraming usage niya, of course, negative, pero ginagamit din siya in some verses in a positive sense. At yun yung tinignan natin nung nakaraan. Kasi yung word na discipline, pwede siyang instruction, pwede siyang admonition, pwedeng direction. Natandaan natin, dito po hinango yung salitang disciple sa word na discipline. At yung disciple po, it carries the idea of a learner, a student. So hindi naman ibig sabihin sa school na may estudyante at may teacher, pinapagalitan ng teacher yung estudyante. Hindi po, di ba? Pinapagalitan niya pag kailangan, pero mainly, ini-instruct niya ito. Nakita rin natin doon, yung mga means para ma-access po natin yung formative discipline. Nakita natin na pwede natin makuha ang discipline sa ating personal na pagbabasa ng salita ng Diyos, sa ating pag-aaral, o minsan sa sermon na naririnig natin. Na tatanggap din natin yan sa conviction na binibigay ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Natatanggap din natin ang formative discipline sa pamamagitan ng ating fellowship sa ating mga kapatiran, sa ating mga church leaders, sa ating corporate church, sa ating pagtitipon. Ngayon, nakakatanggap tayo ng formative discipline sa ating pagdalo, sa ating pagtitipon. And lastly, nakita natin na natatanggap natin ang formative discipline through God-ordained trials. Kahit yung mga problema na pinagdadaanan natin, yan ay tool ng Diyos para sa ikababanal po natin. So, yan po yung pinag-aralan natin last Lord's Day. Punta na po tayo sa Part B. Part B, corrective discipline. At unahin po natin yung general statement na nandyan po sa ating church constitution. Now,
i-define po muna natin ano po yung corrective discipline. So, what is corrective discipline? Sa formative discipline, tinignan natin yung definition on from 9 marks na book, nung sulat ni Mark Dever. Ngayon, kunin natin yung definition ng corrective discipline naman from 9 marks pa rin pero kay Jonathan Leeman. Sabi niya, ang corrective church discipline daw, the act of excluding an individual from the membership of the church and participation in the Lord's table after repeated refusal to repent. Ito daw po yung pagtanggi sa isang tao na matanggap yung mga pribilehiyo ng pagiging regular na membro ng isang iglesia. Hindi siya makakatanggap ng fellowship, hindi siya makakatanggap ng positive admonition, hindi siya makakatanggap ng positive encouragement in a sense na ina-affirm yung kanyang mga gifts at hindi rin siya makakatanggap ng ng banal na hapunan, ng bread and wine sa communion at hindi rin siya pwede sumama sa mga church meeting. Basically, paparamdam dun sa tao na yon what it feels like na mapalayo sa community ng mga mananampalataya. Resulta yan ng ayaw niyang magsisi sa kasalanan niya. Yun po yung corrective church discipline. Ang tanong, kailan po nagiging necessary? Kailan dapat natin i-implement, i-enact yung corrective church discipline? At kung naalala po ninyo, binigay ko yung example, yung illustration sa formative church discipline na sabi ko parang PMS ng sasakyan, hindi po ba? Na i-check mo yung mga langis nito, yung wiper fluid, yung kanyang engine oil, fuel filter, titignan mo yung brake pad niya. Kumbaga, may mga action ka para mapigilan na masira yung sasakyan. Preventive maintenance nga to prevent it sa pagkasira. Pero may mga instances pa rin na dahil ginagamit ang sasakyan, subject siya sa wear and tear. Gagasgas yan, may masisirang parte dyan. Doon papasok yung dadalhin mo siya sa repair shop para kumpunihin o palitan ng pyesa. Parang gano'n naman po yung corrective church discipline. Kung yung formative church discipline is preventive maintenance service, yung pinaka-repair po ng sasakyan, malalike natin yun sa corrective discipline. At nagiging necessary po yung corrective church discipline kapag nagiging necessary po ito pag meron pong heretical doctrine or disorderly or scandalous conduct appears among members of the church. Pag sinabi po nating heretical doctrine, ibig sabihin may mga katuruan na yung isang tao na pinangahawakan o itinuturo sa iglesia na taliwas po sa tinuturo ng ating Biblia and ng ating confession of faith. So meron po tayong dalawang bagay para sukatin ito. At ito po ang repercussion sa mga gathering sa mga iglesia na non-confessional, na wala pong confession of faith. Dahil pag merong membro na nag-hold ng heretical doctrine, wala po silang paraan para sukatin yung heretical doctrine na yun dahil wala silang confession of faith. Hindi nila masabi kung ano yung tinitindigan ng iglesia nila. Pero sa isang iglesia na merong nakasaad na statement of faith, merong balangkas ng mga katotohanan, doktrina ng pinaniniwalaan, meron tayong way to measure kung heretical na ba yung paniniwala o hindi. So, yung paggamit po ng word na heretical doctrine dito sa ating constitution, ibig sabihin nito, mga katuruan na taliwas doon sa sound teachings na pinapangaral ng Biblia at ng ating confession of faith. At hindi lang yon, maging yung mga akto ng mga member na disorderly at scandalous. Ibig sabihin nagdudulot na ito ng gulo, nagdudulot na ito ng kahihiyan sa iglesia, hindi na ito in accordance sa mabuting patotoo ng isang mananampalataya. Pag nakita natin yan sa iglesia, dito po papasok yung corrective church discipline. Hindi pa po yun necessary, hindi pa po necessary mag-corrective church discipline kung wala ito. Formative pa lang. Pero pag pumasok na itong mga heretical doctrine, scandalous and disorderly behavior, ang dapat pong aksyon ng iglesia, corrective church discipline. Pero ito yung tanong, biblical po ba ang corrective church discipline? Yes, nasa constitution natin siya at nabanggit ko kanina, scripture ang ating final and highest authority in life and faith. Ang tanong, nasa Bible ba? Nasa constitution natin, pero nasa Bible ba yung corrective church discipline?
Marami pong mga modern evangelicals hindi po naniniwala na ang corrective church discipline ay dapat pang gawin sa panahon natin ngayon. Ika nila, harsh at unloving daw gawin. Kasi napaka-harsh naman ng iglesia na nagtitiwalag sila ng isang kapatiran na nagkasala. Hindi ba pwedeng patawarin na lang, tabunan ng pag-ibig kahit na daming sin na ito, kahit na grievous sin na ito, outright na pagtaliwas sa Christian faith, hindi ba pwedeng patawarin na lang? Napaka-harsh naman ng iglesia. Meron pong isang pagkakataon na nung nasa ibang gathering pa ako, in-approach ko ang isang pastor dahil hindi kami nagpa-practice ng church discipline and apparent na merong sin within our midst, sa aming gathering. So I suggested dun sa aming pastor na mag-practice ng church discipline at ito po mismo yung salitang narinig ko, it's harsh and unloving. Hindi siya consistent daw sa pagmamahal ni Hesus Kristo kasi si Kristo mapagmahal at mapagpatawad. Ito ang tanong ko mga kapatid, sino bang nag-utos ng corrective church discipline? Si Satanas? Hindi po, si Jesus ang nag-utos ng corrective church discipline. So kung sasabihin natin na harsh at unloving ang corrective church discipline, hindi maka-Hesus Kristo, para nating sinabi kay Hesus Kristo na harsh at unloving siya. Si Hesus Kristo po ang standard ng pag-ibig. Hindi po ba? So, sampal po mismo kay Hesus Kristo yon kung sasabihin nating harsh at unloving ang corrective church discipline. Pero ayaw lang nating maging vague. Gusto natin na maging specific tayo, makapag-present tayo ng biblical argument sa corrective church discipline. And so, tingnan natin, ano yung basis natin from the scripture? Ano po yung basis natin na biblical ang corrective church discipline hanggang sa ngayon? Dapat siyang i-practice ng lahat ng gospel church, lahat ng Valley Church, kailangan i-practice ito. So, may dalawang bagay akong ipepresent. Two foundational truths, two foundations para i-prove sa atin na ito po yung tinuturo ng New Testament. Tinuturo ito sa scripture. So, foundation one is, this is what Jesus taught. Tinuro po ito mismo ni Hesus Kristo kagaya ng nabanggit ko. Jesus only used the word church twice. Yung salita pong church sa scripture or ecclesia o iglesia, 2 beses lang po yan lumabas sa bibig ni Hesus Kristo. 2 pagkakataon lang. Unang pagkakataon na sinabi yan ni Hesus Kristo is sa Matthew 16:18. Nung kausap niya si Pedro, sabi niya, Peter, you are the rock, and on this rock, I will build my church. Yun yung sinabi ni Hesus Kristo. That was the first time na binanggit ni Jesus yung salitang church. At nung ginamit niya yung word na church doon, Christ was using it in a universal sense. Okay, hindi specific na may iglesia sa Corinto, iglesia sa Jerusalem, o iglesia sa Roma. Hindi po, universal. In this rock, I will build my church. So, ginamit ni Christ in a universal sense. The second time na ginamit po ni Christ yung salitang ecclesia or church, dun po sa Matthew 18:15-18. Itong famous portion ng scripture na ito. Matthew 18, dito po nilatag ni Hesus Kristo yung stipulation ng corrective church discipline. 'Di ba nung sinabi niya sa verse 18 ng Matthew 18, sinabi niya kung ayaw daw magsisi, matapos harapin, matapos i-confront, matapos i-rebuke, ayaw pa rin magsisi, on the second time, sabi ni Jesus, tell it to the church. Dalhin niyo siya sa church. Nang sa ganun matulak siya sa pagsisisi. So, mula po dyan, sa Matthew 18, Jesus established the reality that a local church, though ideally must only be composed of regenerate sinners, is composed of sinners no less. Hindi po sinasabi ni Hesus Kristo na dahil ang iglesia kalupunan ng mga regenerate believers, mga taong nakipag-isa kay Kristo, nagsisi sa kanilang kasalanan, tumalikod na sa mundo, nangako na lalakad ng may kabanalan, 100% sure na walang unbeliever dyan at walang malalaglag sa kasalanan. Sinabi po ni Pastor Albert Martin do sa kanyang writing patungkol sa church discipline, sinabi niya, you may already be asking the question if the church is to be made up of people who trust in, love, and desire to please the Lord Jesus Christ, as well as love and serve their fellow church members, why should corrective discipline be necessary? Kung
sinala natin, sinigurado natin ang mga magiging membro lang ng iglesia ay mga totoong mananampalataya, bakit meron pang corrective church discipline? Mabahagi ko lang, meron pong isang iglesia na nagkaroon sila ng corrective church discipline. Meron silang isang kapatiran na nalaglag sa kasalanan, hinarap nila sa church para magsisi at nag-uusap-usap yung mga membro kasi congregational meeting ito. Sabi nung isang membro, di ba pastor, ikaw ang nag-interview dyan para maging membro yan? Hindi mo ba nakita na nagsisinungaling siya dun sa interview niya na hindi naman pala to nagsisi sa kasalanan? Hindi mo ba nakita na sinner to? Nasaan ang discernment mo? Sabi nung membro dun sa pastor. Alam niyo po anong sinagot ng pastor? Pasensya na po, hindi ako ang banal na spirito. I'm not the Holy Spirit. Hindi ko nakikita kung may tatakyan sa noo na elect. Wala yung letter E sa noo. Kumaga, ang punto lang natin, yes, nagsisikap ang church na mapanatili ang membership na talagang mga Kristiyano, talagang mga mananampalataya lang, pero hindi po perfect ang church. Nagkakamali yung mga tao eh. Kaya po merong binigay si Jesucristo na measure na once magkamali ang church sa pagpapasok ng isang mananampalataya sa membership, magaling lang magsalita, magaling sumagot, kabisado yung mga gospel terms, magaling ipresenta yung sarili niya na mananampalataya siya, meron pong paraan ng Diyos para i-reveal yung pagsisinungaling ng tao na yan through church discipline. That's why pag hindi nag-practice ang isang iglesia ng church discipline, dadami po yung mga ganon sa kalupunan nila. Kaya wisdom po ito ni Jesucristo na binigay sa atin. The reality of the presence of sin sometimes causes breaches in fellowship. Katulad po nung nabanggit ko, within the church, hindi po tayo mga anghel na dito, mga kapatid, tayo dito sa PRBC. Nagkakasala po tayo. Nalalaglag tayo sa kasalanan hanggat nasa laman tayo po ay exposed sa lahat ng klase ng temptations ng mundo at minsan ng sarili nating laman. At kung malaglag tayo, malugmok tayo sa kasalanan, meron pong disenyo si Jesucristo sa iglesia para maituwid po tayo. Ito po yung corrective church discipline. So, in Matthew 18, Christ established the pattern of how a local church is to respond when a person refuses to repent after due admonition. Sinabi po ulit ni Pastor Al Martin sa writing niya na The Corrective Church Discipline, the Forgotten and Neglected Means of Grace. Sabi niya doon, it is accurate to say that there is ultimately only one sin on account of which people are excommunicated, a failure to repent of their sin. So isa lang daw po yung magiging reason. Ultimately, isa lang ang reason para ma-excom, matiwalag, matanggal sa iglesia ang isang tao. Ano yon? Ayaw magsisi. Ano mang mga kasalanan yan, ultimately, isa lang magpapatalsik sa kanya sa iglesia. Ayaw niyang magsisi. After due admonition, ayaw talagang tumigil sa kanyang pagkakasala. Dagdag pa niya doon, sinabi niya, it is crucial for us to understand that when the church excommunicates one of its members in keeping with the clear precepts of Scripture, this act of excommunication is nothing less than a public sentence from Jesus Christ through the church. A public sentence from Jesus Christ through the church. Halimbawa mga kapatid, bagong iglesia po tayo, wala pa po tayong na-excommunicate. Pero kung loloobin ng Diyos, sana mas fair tayo pero hindi realistic eh. Kung loloobin ng Diyos, na meron po tayong ma-excommunicate na membro, hindi po PRBC ang nag-excommunicate lang sa kanya. Hindi lang po siya inaalis ng PRBC. Si Jesucristo po mismo yung nagpapaalis sa tao na yon dahil hindi siya nabibilang sa iglesia na tinawag para sa kabanalan. Public statement po ito, public sentence ni Jesucristo. Tandaan natin, yung sinabi ni Jesucristo kay Pedro sa Matthew 16, ibibigay daw yung susi kay Pedro. Ano man daw yung talian niya sa lupa, tatalian ni Jesus sa langit. Kung ano man yung kalagan ni Pedro sa lupa, kakalagan ni Jesucristo sa langit. Kakalagan ng iglesia sa lupa, kakalagan din ni Jesus sa langit. Ang punto lang ni Christ yung sinasabi niya na yon, kung sinong tanggapin ng local church sa kanyang membership, tinatanggap din ni Jesus sa kanyang kalangitan. At kung sinong i-bar, paalisin ng local church sa kanyang membership, yung Diyos mismo sa langit, pinoproklama din na pinapaalis niya yung tao na yon. So public statement po siya by Jesus Christ
through the church. Instrument niya lang yung church, pero ultimately si Christ ang gumagawa po nun. As long as sinusunod yung kanyang salita. So punta tayo sa foundation 2. Yung una nating foundation, kaya biblical ang church discipline because Christ taught it. Si Hesus Kristo mismo ang naglatag sa atin yan sa Matthew 18. Ako hindi ko pa nababanggit po, meron pong 3 stages doon si Jesus na sinabi. Pag nakita mo daw yung kapatiran mo na nagkasala, sawayin mo ng personal. Kung nagsisi siya, edi na-restore mo siya. Pero kung hindi magsisi, may second level. Magdala ka ng 2 o 3 saksi, 2 or 3 witness. Yung purpose po ng pagdadala ng 2 or 3 witness, kasi baka judgmental ka lang eh. Dapat hindi mo kakampi yung 2 or 3 witness na yon. Dapat hindi sila masyadong involved doon. Sila yung huhusga kasi baka ikaw naman yung mali. Ikaw na nagre-review, baka naman OA ka lang. So sila po yung huhusga nun. At baka naman tama ka. So sila rin ang huhusga nun. So meron kayong parang neutral ground third party, kaya kailangan yung 2 to 3 witnesses. At kung magsisi siya, sa pangalawang pagkakataon na meron ka ng kasama ngayon, na-restore mo yung brother mo. Pero kung ayaw pa rin, dadalhin na po ito sa pinakamalalang level, sa third level, dalhin daw sa church, sabi ni Christ. Tell it to the church. Pag dinala sa iglesia, paharapin siya sa church. Kung magsisi, good. Kung hindi magsisi, doon po natin ipapataw yung verdict, katulad ng sinabi ni Christ, na itrato daw siyang parang unbeliever. Paalisin siya. Tatanggalin siya sa membership. Hindi na siya i-consider na mananampalataya. So yun po yung ating foundation 1, dahil ayun mismo ang tinuro ni Hesus Kristo. Foundation 2 natin, dahil tinuro din po ito ng mga apostol. After Christ, nung siya'y namatay, nabuhay at bumalik sa Diyos, sa trono ng Diyos, umupo sa kanyang kanan, yung mga apostol niyang naiwan dito sa lupa, yun pa rin yung tinuturo. Nagtuturo pa rin sila ng corrective church discipline. For example, si Apostle Paul sa Romans 16:17 to 18, may sinabi si Apostle Paul doon na meron daw mga nanggugulo sa iglesia nila, engaging in teachings that were contrary to the apostles' teaching. May mga nagtuturo ng taliwas sa tinuturo ni Apostol Pablo. Anong utos ni Apostol Pablo? Sinabi ba niya, mahalin niyo yung mga yan, patawarin ninyo? Hindi. Ano sinabi ni Pablo? Mark and avoid. Iwasan daw yung mga tao na yon. Huwag daw pakitunguhan, sinabi ni Apostle Paul. Again, 1 Corinthians 5:1-13. Hindi po natin babasahin yung portion na yan kasi mahaba. Pero basically, ito yung nangyari. Sa Corinthian church, meron pong isang lalaki na sleeping with her stepmom. So, hindi po niya ito biological mother, yung pangalawang asawa ng kanyang father, may relasyon siya doon. May relasyon siya sa kanyang stepmother. Sabi ni Apostol Pablo, napakalala ng kasalanan na yan. Kahit mga pagano, hindi ginagawa yan. At anong pong ginawa ng Corinthian church? Ambis na kumprontahin nila, sawayin, kasi makasalanan yun eh. Immorality po yun eh. Incest and immorality, I don't know kung pwede natin ma-qualify na incest yun since hindi naman biological. Pero sexual immorality nonetheless. Sinabi ni Apostol Pablo, nagmamayabang pa daw yung Corinthian church na forgiving and loving sila. Ambis na i-punish yung sin, i-purge yung sin ng tao na yon. So ano sinabi ni Apostol Pablo? Dahil nga sa pagiging lax ng Corinthian church sa pag-enact ng church discipline, sinabi ni Apostle Paul na i-excommunicate daw, aktuhan daw agad ito. Nung nalaman nito ni Apostol Pablo, hindi na siya nagpadili-dili, sinabi niya na aktuhan nyo na, i-excommunicate nyo na yung tao na yan. Remove that sinful person sa kalagitnaan nila. At ayun nga yung ginawa ng Corinthian church sa 1 Corinthians. Ngayon, may second letter si Paul sa 2 Corinthians chapter 2, 5-11. Pangalawang sulat na to ni Pablo. 'Di ba naalala nyo, inutusan niya na tanggalin niya yan kasi makasalanan yung kahindik-hindik na kasalanan yan, gross sexual immorality. Pagdating natin ng sulat niya sa 2 Corinthians, yes, in-excom nga ng Corinthian church, pero ito nagsisisi na. Bumabalik na sa church. Anong ginawa ng Korinto? Dati ayaw nilang i-discipline, ngayon naman ayaw na nilang patawarin. Na-miss nila yung purpose ng church discipline. So sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, 5-11, kung nagre-repent na yung sinner na to,
after ninyo siyang i-exco, i-restore ninyo, lest he be swallowed up with too much sorrow. Tandaan natin mga kapatid, ang purpose ng church discipline is for the restoration of the soul. Na-miss ito ng Corinthian church. Akala nila ngayon, dati nagyayabang sila na loving and accepting, tolerant sila sa sin, tolerant sila sa makasalanan. Ngayon naman, ang pinagmamayabang na nila, sobrang concern nila sa holiness. Ayaw na nilang pabalikin kahit nagre-repent na. So, yun po. Also, 2 Thessalonians chapter 3, 6 to 15. Hindi na natin ito babasahin, masyadong mahaba. Pero, mababasa natin doon na meron pong ina-admonish, may nire-rebuke si Pablo. Kasi, mali po yung view ng mga mananampalataya sa Thessalonica pagdating sa second coming, pagdating sa last day, sa eschatology. Tingin nila, babalik na sa Jesucristo agad. So para sa kanila, well, babalik naman na si Jesus eh. Huwag na tayong magtrabaho. Para saan pa yung pagtatrabaho, pag-iipon natin, paghahanap buhay, pagbalik ni Jesus, iiwan natin lahat yan. So anong nangyari sa kanila? Ang ginawa nila, nag-focus na lang sa religion. Hindi na sila nag-work hard. At na-rebuke sila ni Pablo na hindi daw yung tama. Kasi, paglabag daw yun sa fourth commandment. Ano po yung fourth commandment? Remember the Sabbath day to keep it holy. Diba yung pangingili ng araw ng linggo? Madalas, pag tinitignan natin yung fourth commandment, ang nakikita lang natin doon, yung command na magtipon tayo pag araw ng linggo. Hindi po, dalawa po yung nakapaloob na utos sa fourth commandment. Diba? In 6 days you shall work. Tapos sa 7th day you shall rest. So dalawa yon. Dapat magtrabaho ka for 6 days. Yun ang utos. So kahit na nagsisimba ka ng Lord's Day, kung hindi ka naman nagtatrabaho for 6 days, nilalabog mo pa rin yung fourth commandment. Malinaw po ang scripture dyan. So, ina-admonish at nire-rebuke sila ni Pablo dahil itong mga tao na to, nilalabag nila yung fourth commandment by not working. So, naging tamad sila. So, sinabi ni Pablo na disorderly, unruly. Ito, mga pasaway, hindi sumusunod itong mga membro na ito na ina-admonish and yet ayaw pa rin pong magtrabaho. So ayun yung makikita natin na biblical basis natin na tinuturo ito mismo ng mga apostol. Sinabi ni Robert Murray M'Cheyne dun sa writing ni Andrew Bonar patungkol sa kanya, Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne. Sinabi niya doon, I now feel very persuaded that both are of God. The two keys are committed to us by Christ. The one is the key of doctrine, by means of which we unlock the treasures of the Bible. The other, the key of discipline, by which we open or shut the way to the sealing ordinances of faith. Both are Christ's gift, and neither is to be resigned without sin. Ang punto lang ni Robert Murray dito, na meron daw dalawang susi na binigay ng Diyos sa atin. Yung isa, the key of doctrine, kung saan nalalaman natin through doctrine yung mga katuruan ng Bible, pero yung isa pang susi na binigay ni Jesus is the key of discipline, which we open or shut the way to the sealing ordinances of faith. So, honorable mention pala mga kapatid, bukod dun sa dalawang foundation na binagit ko, na foundation 1, tinuro ito ni Jesus, that's why biblical ang corrective church discipline. Foundation 2, tinuro po ito mismo ng mga apostol, kaya biblical ang corrective church discipline. Honorable mention mga kapatid, na pag-aralan natin to ng mga last lesson, isa po ito sa marks of a valid church. If we can remember, there are 3 marks of a valid church. Yung gospel preaching, yung observance ng sacraments, yung Lord's Supper and baptism, and yung last is yung exercise nila ng church discipline. Not all gathering, porque po may gospel preaching, pwede na nating tawaging valid church. Kailangan po ng isang valid church ang observance ng ordinances at ng pag-practice ng church discipline para maging valid church sila. Yes, a gathering can exist as a valid church at first kung meron silang gospel preaching, but sa pagyaon ng panahon, if they will not practice church discipline and if they will not observe the ordinances of the Lord Jesus Christ in a proper way, sooner than later, they will cease to be a valid church. Kaya po kailangan ng maintaining marks. Essential mark yung gospel preaching, yes.
Pero yung observance ng ordinances, Lord's Supper and Baptism, and exercise ng church discipline, maintaining marks po ito ng isang iglesia. So, kailangan po ito ng iglesia para mapanatili ang kanilang kabanalan. So, balik tayo dun sa ating part B. After nating ma-establish yung foundation, argument natin kung bakit biblical ang corrective church discipline, tignan natin ano ba yung goal ng, mamaya na pala yung goal. Sabi dito ng ating Constitution, as the scriptures give principles varying with the nature of the case, attention must be given to the nature of the offense and the appropriate biblical directive. So, hindi po tayo nag-a-approach ng mga sin ng mga kapatiran na parang cookie cutter approach na merong one size fits all. Hindi po. Kailangan po nating i-vary bawat cases ng sin, depende po sa gravity nito. Kaya po sa mga susunod nating pag-aaralan, titignan natin kung ano yung rebuke na sinasabi ng Matthew 18, yung argument for membership suspension, yung sa excommunication, and yung grounds ng scripture pagdating sa restoration. Kung hawak po ninyo yung church constitution natin, yan lang po yung apat na makikita ninyo, right? Rebuke, after ng general statement, rebuke, suspension, excommunication, and restoration. Question ko sa inyo mga kapatid, ano dyan sa apat na yan yung wala sa pinapractice natin sa church? Exclusion. Wala po yung exclusion. So, tignan natin din yan, pag-aralan natin bakit wala sa Constitution yung exclusion, and meron bang need na maglagay tayo ng part patungkol sa membership exclusion. Pero bukod doon, tignan natin kung may grounds ba talaga biblically yung membership exclusion. Actually mga kapatid, yung sa membership suspension pa lang, ay murky na po ito na area kasi hati yung Reformed tradition kung meron bang membership suspension o wala. Paano ko nasabi? Basahin ninyo yung Matthew 18, verses 15 to 18. Meron ba yung room for membership suspension? Meron? Level 1, i-rebuke mo. Pag nagsisi, good. Pag hindi nagsisi, punta ka level 2. Level 2, magdala ka ng 2 o 3 witness. Pag nagsisi, good. Pag hindi nagsisi, level 3, tell it to the church. Pagdating natin doon sa level 3, na hinarap mo na yung sinner sa iglesia, ano sinabi? Pag ayaw magsisi, di ba yun yung words ni Christ? Pag ayaw magsisi, itrato daw natin siyang heathen. Itrato natin siyang tax collector or a Gentile. Nasaan po sa argument ni Christ yung membership suspension? Nasaan sa argument ng mga apostol yung membership suspension? Kaya po hati yung interpretation ng Reformed tradition. May mga churches na pag hinarap ka sa church, pag nagrepent ka, you will be restored. Kung hindi ka magrepent, excom. May mga churches na nagpa-practice ng light of nature, sanctified prudence, na naglalagay sila ng parang halfway house na term ni Al Martin, na parang temporarily, para kang na-excom na hindi, tawag nila doon, church membership suspension. Pag-aralan natin yan sa mga susunod. However, in all these cases, reasonable efforts must be made to discern the facts of the situation before any action is taken. Ito po yung binanggit ko kanina na kailangan po nating tanawin muna yung mga impormasyon ng discipline. Kailangan hindi isang side lang yung narinig natin sa kasalanan, tignan natin lahat ng anggulo, kausapin natin ng masinsinan bago tayo umakto ng corrective church discipline. Sana wala sa atin mga kapatid yung gigil na gigil mag-excom, no? Parang excited tayong may madisiplina. Sana hindi po ganon. Sana yung puso natin, pag may kasalanan, may kapatid tayong nalaglag sa kasalanan, puso po na maawain, na we grieve dun sa kasalanan at i-deal natin ito gently and tenderly. Hindi po yung magkasala lang to, i-endorse kita sa church na madisiplina ka. Sana hindi po tayo gano'n na para tayo nagwi-witch hunt. Sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 6 verse 1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. O sinabi, marahan daw po natin pag na-restore yung kapatiran natin pag nalaglag sa kasalanan. But watch yourselves or you also may be tempted. Hindi po tayo mayabang. Hindi yung tingin natin sa sarili natin, napaka tibay ng pananampalataya natin, kaya mabilis tayong humusga
sa kahinaan ng iba nating kapatiran na nalaglag sa kasalanan. Sana hindi po ganoon, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin yung goals of corrective church discipline. Ano ba yung ini-aim natin as a church sa pag-exercise ng rebuke, ng suspension, ng excommunication at ng restoration? Anong goal natin sa pag-exercise ng corrective church discipline? Una, the glory of God. Gusto nating bigyan ng kapurihan ng pangalan ng Diyos. Anong sinabi sa 1 Peter chapter 1, 15 to 16? Sinabi doon, magpakabanal daw tayo. Bakit? Pagkat ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay banal. For God is holy. Dapat po nating masalamin yung kabanalan ng Diyos. Tayong mga tao niya na nagsasabi na may pakikiisa sa Kanya ay dapat lumakad ayon sa salita niya. Maging kawangis niya. Kahit po anong relihiyon natin, kung paghiwa-hiwalay po natin dito, wala tayong pinagkaiba sa mga tao sa mundo, hindi po natin nasasalamin ang kabanalan ng Diyos. Tandaan natin, sinabi ng Apostle Paul, whatever we do, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Argument po yun from lesser to greater. Kung yung pinaka-menial na tasks natin, eating and drinking, pinaka-vital, pinaka-basic na task natin, dapat natin gawin sa kapurihan ng Diyos, how much more yung ating mga executions ng ministries dito sa iglesia. All the more, kailangan natin siyang gawin for the glory of God. Pangalawa, the welfare and purity of the church. Ito po yung pangalawang goal natin. Para po sa kadalisayan at kabutihan, ikabubuti ng ating lokal na iglesia. It prevents the widespread of sin and deter others from sinning. So, pinipigilan po natin na lumaganap yung kumbaga epidemya ng kasalanan dito sa ating iglesia at mabibigyan natin ng warning yung iba na gayahin din ito. Naalala natin nung nagkaroon ng COVID-19, 'di ba pag tinamaan ka ng COVID, anong gagawin sa iyo? 'Di ba, ika-quarantine ka, kailangan mong humiwalay, hindi ka pwedeng makisalamuha. Bakit? Mahahawa mo yung iba. Nung wala pa pong vaccine, right? Parang ganoon din po ang iglesia. Kung merong isang kapatiran na ayaw talaga magsisi, gusto magpatuloy sa kasalanan, we have to quarantine him. Kailangan natin siyang ihiwalay dahil masasanay tayong lahat and sooner than later, lahat tayo ay nagko-compromise na sa kasalanan. And also, di ba sinabi ni Paul, kailangan daw i-rebuke publicly sa harap ng church yung nagkasala so that yung ibang mga kapatiran ay matakot rin. So, madedeter natin yung iba sa paggaya sa kasalanan na yon. And lastly, yung pangatlo nating goal para sa church, corrective church discipline, the restoration and spiritual growth of the offender. Hindi po tayo parang elitista na tignan natin patagalan dito matira matibay. Hindi po ganon. Pag meron tayong nalaglag na kapatiran, yung puso po natin sana tumitibok para sa restoration ng ating kapatiran na nagkasala. Maibalik siya sa tamang landas. Ayan ang sinabi ni Jesucristo sa Matthew 18:15. If your brother sins against you, go and tell him his fault. I-rebuke mo siya, sabihan mo siya pag siya nagkasala, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Ito po ang goal ng corrective church discipline mula simula hanggang katapusan. Para po mag-gain pabalik ang ating kapatiran sa tunay na pananampalataya. At meron tayong tatlong practical applications na makikita sa study natin ngayon before tayo mag-end. Una, let us be faithful in exercising corrective church discipline. Nire-remind ko kayo mga kapatid, hindi po natin iglesia ang PRBC. Hindi po akong may-ari nito, hindi po kayo, hindi po tayong lahat, hindi po sino man sa atin. Si Jesucristo ang may-ari nito. Dahil siya ang rightful owner, anong sinabi sa Acts 20:28? Binili niya daw ito using what? Gold and silver? No. By His own blood. Namatay si Jesucristo para sa iglesia, so hindi po natin pwedeng patakbuhin to sa sarili nating paraan, sa sarili nating utak. Si Jesus ang may-ari nito, siya ang masusunod paano to tatakbo. Meron siyang salitang iniwan sa atin para magabayan tayo kung paano patatakbuhin ang kanyang iglesia. Siya po ang masusunod. So maging tapat tayo sa pag-exercise ng corrective church discipline pagkat si Jesucristo po mismo ang nagturo nito. Pangalawa, let us submit to corrective discipline. Mga kapatid, maging realistic tayo. Huwag tayong magmataas. Lahat tayo pwedeng ma-corrective church discipline.
kung magpapabaya tayo. Maaring malaglag tayo sa kasalanan soon. At kung mangyari man yan mga kapatid, let us be repentant. Huwag tayo magmatigas, magpasakop tayo sa corrective church discipline. Why? Hindi ito action ng iglesia para i-punish tayo. Action, yes, may punitive sense yon, pero action to ng iglesia para mahalin tayo. Ayaw ng iglesia na magpatuloy tayo sa kasalanan, ayaw ni Kristo na magpatuloy tayo sa kasalanan. At ito ang movement ng iglesia para ibalik tayo sa totoong pananampalataya, ibalik tayo sa pagsisisi. Kaya mag-submit po tayo pag tayo'y kailangang itama sa ating mga kasalanan. Lastly, let us pray that God will keep our soul from sin. Kanina dun sa opening hymn natin, may line akong napansin dun sa kanta. Sinabi, may your church escape tribulation. Hindi po makaka-escape yung church sa tribulation. Promised po yan ng Panginoon. 'Di ba sinabi sa John 16, in this world you will face many tribulations. But take heart, I have overcome the world. Yan po yung sinabi ni Christ. We will face many tribulations, John 16:33. So, the best we can do is to pray for each other. Yes, keep watch for each other, but to pray for each other na nawa bigyan tayo ng grasya ng Diyos na mapanatili ang ating testimonya, hindi sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan, kundi sa grace na ginagawad niya sa sino mang lumalapit. At nais ko pong magtapos dito sa quote from A.B. Bruce sa book niya na The Training of 12, 1894. Ang ganda ng sinabi ni A.B. Bruce dito, sinabi niya, if a brother in Christ, according to ecclesiastical standing, may say to me, you must love me with all your heart. So sabi ni A.B. Bruce, pag nilapitan daw siya ng kapatiran niya, at sinabi ng kapatiran niya sa kanya, kailangan mo kong mahalin with all your heart. Ibig sabihin, kailangan mo i-tolerate yung sin ko, kailangan mo kong i-accept. Sabi ni A.B. Bruce, ito daw yung sasagot niya, I am entitled to say in reply, I acknowledge the obligation in the abstract, but I demand of you in turn that you shall be such that I can love you as a Christian. Yes, I should love you unconditionally, pero ipakita mo na I should love you as a Christian. However weak and imperfect, and I feel it to be both my right and my duty to do all I can to make you worthy of such brotherly regard. By plain dealing with you about your offenses, I am willing to love you. But I cannot, I dare not be on friendly terms with your sins. And if you refuse to part with this and virtually require me to be a partaker in them by connivance, then our brotherhood is at an end and I am free of my obligations. Ang ganda po nung sinabi ni A.B. Bruce. Sinabi niya, willing akong mahalin ka bilang aking kapatiran. Pero kung ang ibig sabihin mo doon, makiisa ko sa kasalanan mo, yakapin yung kasalanan mo, pasensyahan tayo. Tapos na yung pagiging magkapatid natin, wala na akong obligation sa iyo to love you with all my heart. Dahil yung pagiging magkakapatid po natin, isa sa stipulation niyan, yung pagbantay natin sa isa't isa na lumalakad tayo sa kabanalan. Kaya nawa mga kapatid, bigyan tayo ng Diyos ng puso na kagaya kay Jesucristo. He is meek and lowly, He is tender-hearted, He is kind, He is patient. Nawa ganyan yung heart natin sa mga kapatiran nating nagkakasala. And at the same time, magkaroon tayo ng backbone of steel na pag may kasalanan ng ating kapatiran, hindi natin tinotolerate, hindi natin kinukonceal, but we seek na pagsisihan niya to talikuran. At doon po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong umaga patungkol sa Corrective Church Discipline General Statement. Meron po tayong 12 minutes para sa question and answer. Kung meron po kayong mga question na related po sa pinag-aralan natin, pwede po nating pag-usapan. Meron pong question? Brother Jake. Pastor, di ba yung isang mark ng true church yung pag-practice ng church discipline? Does it also entail na, let's say, may church that's not acknowledging yung church discipline from another church? Does it also mean na hindi rin siya valid church?
mahirap magkaroon, Brother Jake, ng isang answer para dyan kasi case-to-case basis siya. Depende kung paano hindi tinatanggap ng isang church yung discipline case. Kailangan nating i-acknowledge na pwedeng magkamali ang isang church sa pagpataw ng discipline case. One, if impartial sila sa judgment. Pangalawa, pag hindi nila in-execute, hindi nila in-enact yung church discipline on a biblical basis. Kung hindi nila sinunod yung sinasabi ni Hesukristo kung paano dapat mag-execute ng church discipline, lalong-lalo dun sa part 3, I think most churches dito nagfi-fail. Yung papaharapin on a congregational level yung nagkasala. Pag hindi sumunod ang iglesia doon, pwedeng yung i-question ng ibang church. Pwedeng hindi yung tanggapin ng ibang church kasi hindi sila sumunod sa church discipline. So I think ang answer dyan, brother, depende sa case. Depende kung paano in-execute. Madaming detail eh. So we cannot answer directly na, hindi na valid church yan. So I think it's a case-to-case basis. Thank you po, Pastor. Thank you. May question pa po? Brother Henry. Tanong ko lang, Pastor, kung pasok dun sa yung huling mga application tsaka yung dun sa ano ni AB Bruce. Pasok ba din may discipline din ba na pwedeng matanggap yung isang brethren kung di niya rin pinapractice yung o nagkakaroon siya ng di pagpapractice o in fairness o biasness na sa pagsasagawa ng ano naman rebuke o ina-avoid niya yung bagay ng pagre-review para ma-avoid naman yung halimbawa kapatiran niya o kaibigan niya dahil malapit sa kanya para ma-avoid naman yung church discipline na ipapataw doon. Parang may discipline din ba yung gumagawa ng tao na ganun? Sorry po, hindi ko na-catch masyado yung question eh. Parang Pwede mo pa halimbawa may kapatiran na may isang brethren tapos yung dapat niyang i-rebuke o para yung brethren na yon sa discipline, ina-avoid niya para to protect yung isang kapatiran din na sumalang sa church discipline. Yung tao ba na gumagawa nun, meron din bang church discipline na pwedeng papasok din ba siya sa church discipline na parang kapwa na sila o parang Again, Brother Henry, I think yung question mo na yan, kagaya siya ng question ni Brother Jake na parang gaano kalalim yung kanyang awareness ng sin. Surface level ba o alam niya ba talaga through and through yung sin na yun and yet nagpipikit siya ng mata? I think on through and through, wala kasi tayo makikitang direct na instruction from the scripture na it warrants censure o it warrants discipline sa tao na nagtotolerate on. Kasi for example, sa 1 Corinthians chapter 5, yung binasa natin, 'di ba, tinotolerate nila on a congregational, on an ecclesiastical level yung sin. Inadmonish sila ni Paul, pero hindi sila church discipline din ni Paul. Hindi na sinabi ni Paul, tinotolerate niyo yung sin, sige, church discipline kayo. Hindi ganoon eh. Inadmonish sila ni Paul na baguhin nila yung pagiging tolerant ng sin at i-excom nila yung nagkasala. I think ayun yung dapat maging action. More on admonition siya na wag mag-tolerate ng sin. Pero para mag-warrant yon ng excommunication or church discipline dun sa nagto-tolerate, I cannot answer directly kasi depende pa rin dun sa level ng awareness niya dun sa sin. Brother Harry. Ano lang po, in addition lang dun sa sinabi ni Brother Henry. Para kasi ang nangyayari doon, yung magkapatid ay nagkakasala na, tapos ako alam ko yung kasalanan niya. So para ang tanong, hindi siya church discipline. May mga bagay kasi na bakit niya tinotolerate. Let us be aware of familiarity, mga kapatid. Ito din ay isang sumisira sa iglesia kung bakit ang kasalanan ay lumalala. So AB Bruce is very correct sa kanyang statement. And I hope and I pray na magiging gawin natin at lumago tayo dyan. Hindi siya church discipline para sa akin kung tinotolerate niya yung kasalanan, but mananagot siya sa Panginoon. Thank you sa input, Brother Thank you. Harry. Kaya ako nasabi, bro, na parang case-to-case basis siya kasi anong klase ba ng pag-tolerate sa sin? Pag-tolerate sa sin na hindi niya nire-rebuke tapos dinidistance niya yung sarili niya doon, hindi niya, o
tolerating ba na pag tinanong ng ibang kapatiran, ginagawa niya ba to? Tapos pinoprotektahan mo pa, pinapalabas mong hindi niya ginagawa? O tolerating ba in a way na nakikiisa ka sa kanya, sinusuportahan mo siya doon? So I think case to case basis siya, hindi natin siya masagot directly. Ngayon, kung nakikiisa siya doon, kasi may sinabi sa Jude na pag nagte-take part ka sa evil, katulad mo rin yung gumagawa ng evil kasi nakikipag-shake hands ka sa kanya. So kahit na hindi mismong ikaw yung gumagawa ng evil deed na yon, the fact na you're approving it, connivance ka sa kanya. Yun yung word ni A.B. Bruce ba? Di daw siya makikipag-connive dun sa brother living in sin. So I think yun. Kung gano'n ang case na ina-approve mo, sinusupport mo, maaring ma-church discipline yon. Pero yung tolerating in a sense na you're keeping your eyes shut, tapos you're distancing yourself, I think you're in the wrong, pero I don't think na it warrants church discipline. Sis Jessica. Follow up po siguro dun sa naging question ni Brother Jake. Paano naman po kung naging valid talaga yung naging process nung church na yun, and then yung same person is pumunta dun sa kabilang church, tapos hindi sila nag-practice ng, kumbaga tinanggap pa rin nila yung person na po yun. Mako-consider po ba natin na yung church na tumanggap po dun sa person na yun is, or yung church mismo is not valid? I think mali talaga sila. They're sinning against Christ himself. Hindi sila nagkakasala dun sa church na dinisregard nila yung discipline, kay Christ sila nagkakasala. Kasi yung words nga ni Christ sa Matthew 16, kung ano daw yung kalagan ng iglesia, ng local church sa lupa, kakalagan ni Jesucristo sa langit, kakalagan ng Diyos sa langit, kung anong talian ng iglesia sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. At malinaw na tinalian na ng iglesia sa lupa yun eh. Meron silang verdict. So, yun din ang verdict ng Diyos, kagaya ng word ni Pastor Al Martin, yung public declaration siya ng Diyos through the church. So, may public declaration na yung Diyos through the church dun sa discipline case ng tao na yun, and yet dinisregard ng isang iglesia. I'm not sure kung mag-i-invalidate no ng pagiging church nila, pero I'm very firm to believe na nagkasala sila laban sa Diyos. It is a serious sin kasi hindi nila nirespeto yung desisyon ng Diyos. Last question po siguro kung meron pa. Kahit additional or reflection. Brother Vince. Good morning po. Tanong ko lang, Pastor, paano po natin i-exercise yung suspension, membership suspension if yung brother ay nagsisi siya sa kasalanan niya once na hinarap siya sa church? Do we exercise pa rin po ba nung yung suspension? Naalala ko po kasi yung nasa Herald pa po tayo, we do yung suspension kahit na repentant yung kapatiran. Pero naalala ko rin yung sinabi ni Pastor Mike na hindi ba na-question po yung naging process nung church discipline before. Sabi ni Pastor Mike, if di ako nagkakamali, ang sinabi niya is bakit pa paginigyan ng suspension? Nagsisi na nga. Yung purpose ng suspension is for the brother na mag-reach sa repentance. So, paano po natin to gagawa? Paano natin to ikikilusan yung suspension if yung kapatid is nagsisi na siya sa kasalanan? Thank you sa question, brother. Again, kagaya nung sinabi ng ating constitution, kailangan natin pag-aralan yung nature ng sin before acting church discipline. So, it varies, kapatid. For example, ganito, wala tong specific wala kong taong pinapinpoint, pero for example lang, para masagot yung tanong mo. Halimbawa, yung sin ng isang kapatiran, sabihin na natin na nagbabribe siya sa trabaho. So, nagbabribe siya, contractor sila, tapos nag-engage siya sa bribery, tapos ginawa niya to repeatedly. So may nag-confront sa kanyang brother. It appears na nagsisi siya, pero nalaman na ginawa niya pa rin. Therefore, napakita na unrepentant siya. Dumating na second level, tinuloy niya pa rin. Hanggang dinala na siya sa iglesia sa grounds ng bribery dun sa kanyang work as a contractor. So, pagdating niya sa church, hinarap niyo siya dito, nagsisi siya. Nag-public apology siya, humingi siya ng tawad, at nangako siya sa harap ng iglesia at sa harap ng Diyos na hindi niya na uulitin yung kasalanan tatalikuran niya na ito. Anong gagawin ng church? I-excom o i-restore?
In that case, dahil yun yung sin niya, maaring ma-restore siya. Hindi na kailangan siya i-excom kasi nagsisisi na eh. Right? Given dun sa nature ng sin. So, punta tayo ng pangalawang nature ng sin. Ibang kaso to. Etong kasalanan na ito, ng kapatiran na ito, sabihin natin single na lalaki, nag-engage siya sa premarital sex. May nakaalam, hanggang umabot sa third level, dinala siya sa church. Pagdating dito sa church, humarap nag-public apology. Humingi ng sorry. Anong gagawin ng church? I-excom, i-restore. Pag sinabi niyong excom, paano niyo i-excom? Nagre-repent nga. Di ba ang goal ng church discipline, repentance, restoration? So kung nagre-repent, bakit niyo i-excom? Option 2, i-restore niyo ba? Pag na-restore niyo siya, ano yung paraan para mag-gauge ninyo kung talagang repentant siya? Kasi sa bribery, sa ibang sin na medyo in their nature, hindi siya ganun kabigat. Pero ito mabigat to eh. Public, kumbaga, this is a destroying sin. Tandaan natin sa 1 John chapter 5, binigyan tayo ni John doon, pag binasa natin yung chapter 5 ng 1 John, may mga kasalanan daw na nakamamatay at hindi nakamamatay. Ibig sabihin, hindi lahat ng sin parehas nating i-deal. May mga nature ang sin. May isang sin na yes, committed siya, pero hindi siya kasing bigat ng ibang nakamamatay na sin. In this case, na gumawa siya ng sexual promiscuity, hinarap siya sa church, and repentant siya sa harap ng church, dapat ba siyang i-excom ng church o dapat i-restore? Hindi niyo siya pwedeng i-excom kasi nagre-repent siya right? Ngayon, kung i-restore niyo man siya, paano niyo malalaman na truly repentant siya? Kaya may action yung ibang mga church na meron silang tinatawag na parang halfway house, na merong middle ground, dito nila pinapasok yung church suspension, na bibigyan nila ng time itong sinner na ito na patunayan na repentant siya. Hindi siya ma-excom ng church kasi nagsisisi siya Pero ayaw din muna ng church na i-restore siya hastily na parang ganun-ganun lang, he got away with murder. Gusto ng church na mapilit siya na magsisi. So bibigyan siya ng certain time o obserbahan siya kung magiging genuine ba yung kanyang repentance. Doon papasok yung church suspension. Basahin ko ito sa sulat ni Pastor Albert Martin. Sabi niya, they see it, yung church suspension, they see it as a lending credibility to the idea that there is a form of discipline that is congregational and public in its nature but falls short of actually excommunicating or unchurching a man. So, hindi siya nare-restore agad, pero it falls short sa excommunication. Churches that hold this understanding would designate their disciplinary action as suspension with public censure and social strictures. Yung social strictures na tinutukoy dito, bawal siya sa congregational meeting, Lord's Supper, bawal din siya sa fellowship. Also, Pastor Al Martin, sinabi niya, it is this distinction between the merely verbal aspects of corrective discipline and those that take on a distinctively social dimension that leads to some to believe that a form of suspension is like a halfway house between public reproof and admonition and the more radical act of excommunicating or unchurching an offender. Good and godly man and whole denominations have expressed this understanding in various books of church order, church constitutions, etc. So I think, bro, exercise siya ng prudence na yes, gusto niyo siyang pilitin mag-repent pero ayaw niyo siyang i-restore ng basta-basta lang, na parang ganun-ganun na lang, pero it falls short yung case niya sa excommunication. Doon papasok, brother, yung pag-practice ng membership suspension. Okay po, thank you. So, basta talaga by due prudence and diligence ang kailangan gawin ng church. Tapos case-to-case basis yung pagkilos na sa suspension. Okay po. Thank you so much. Thank you, bro. Maging careful lang tayo doon. Actually, sa book ni Pastor Al Martin, binigay niya din doon yung warning na itatrato natin lahat ng cases na pare-parehas. Hindi po Kaya nga kailangan siya pag-usapan ng isang iglesia. Again, ulitin ko sa 1 John chapter 5, may binanggit si Apostle John doon na may mga kasalanan na nakamamatay at may mga kasalanang di nakamamatay. Sinabi niya doon, hindi sa sinasabi ko na may mga kasalanan daw na pwedeng gawin. Hindi, lahat ng kasalanan ay masama.
Pero may mga sin talaga na very serious na kailangan merong mga advanced steps na gawin at doon po papasok yung membership suspension. I think that's it. Kung meron pa po kayong question, pwede po natin pag-usapan mamaya privately. Let's pray. Amin Diyos, salamat po sa aming naging discussion this morning pertaining corrective church discipline. Bagamat general statement pa lang o Diyos, naging fruitful na po ang aming ang aming pag-aaral. At tulungan mo kami o Diyos na hindi namin tinatanggap ang aral na ito, na meron kaming mayabang na puso, na nagmamalaki kami na hindi kami malalaglag sa kasalanan at naghahanap kami ng kasalanan sa iba. Nawa o Diyos ang aming puso munang aming saliksikin sa harap mo. Alam niyo o Diyos na hindi kami karapat dapat at kami makasalanan. Kailangan po namin ng grasya mo o Diyos. Nawa panatilihin kami ng banal na espiritu mula sa anumang kamunduhan, kasalanan. I-convict niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ibalik niyo po kami sa totoong pagsisisit pananampalataya. Samahan niyo po nawa kami o Diyos sa mga nalalabi pang ministeryo ng araw na ito. At nawa lahat ng ministeryo magbigay o Diyos ng kadakilahan at kapurihan sa iyo. Salamat Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Start po tayo 25 minutes po. 10:30 a.m.